Halika na, huwag ka na sumabay. Halika na, halika na. Gawin na natin yung ginagawa natin. Halika na. Yung stepfather ko today, dumating yung time na sinaktan niya yung nanay ko. Sinampal niya ng sinampal daw. Sa isip ko, kung ano yung ginawa niya sa nanay ko, ganun-ganun din yung gagawin ko sa kanya. And malinaw sa thoughts ko at that time na basta pag lumaban siya o anything, siguradong mababaril ko po siya. Bata pa lamang si Neil nang iwan sila ng kanyang ama. Kaya naman, gayon na lamang ang pagpapahalaga nito sa kanyang ina. Sobra siyang depressed at that time. Nanginginig siya, hindi mo maintindihan. Nang talagang naramdaman ko, I'm so scared. So, parang na-confuse din ako ano nangyayari. Nagpatuloy yun hanggang sa talagang totally nag-go insane na talaga siya. Yun po yung naging kaisipan ko na ayokong may masasaktan sa pamilya ko. Dahil sa pag-abandona sa kanila ng ama, kinalakihan ni Neil ang tila hindi pagtanggap ng mga tao sa kanya. Ang lolo ko noon, pensyonado siya. Siya ang lahat talaga na gumasto sa amin. Siya yung naging magulang. Napansin ko na kapag sa akin, lalo na, for example, hihingi ka lang ng piso, mumurahin ka dahil sa piso, dahil kamukha ko lang daw yung tatay ko. Sa pagpanaw ng kanyang lolo, napadpad si Neil sa madilim na landas. I start to live by my own. And then, ang mga kaibigan ko noong mga panahon na yun, doon ako lagi bumababad. Sabi nila, pag nag-drugs ka, hindi ka raw makakatulog. Pero ako, para lang siyang sigarilyo sa akin. After kong mag-take ng drugs, I used to sleep, I used to eat. Kumbaga, ganun yung dosage. Sa gitna ng pariwarang buhay, nakapanood ng programa sa telebisyon si Neil. Eksaktong-eksakto, nasa 700 Club siya. Yung story niya doon, 3 story. Parang sabi ko sa sarili ko, ako yun ha. And it's about addiction din. Naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko sa akin na huwag mong hintayang mawala pa ang lahat sa'yo, lalo na yung mga mahal mo sa buhay. And then, Mr. Marikaymo, nag-offer siya ng prayer. When the time na sumasabay ako sa panalangin, first time in my life na parang, halika na, huwag ka sumabay, halika na, lumabas ka na. Gawin na natin yung mga ginagawa natin. Just hear it. And that time, yung ang ginagawa ko nga nun, yung bisyo, yung drugs. I started to accept the Lord and repent truly. Hindi naging madali para kay Neil ang isuko ang kanyang bisyo, kaya naman nahuli siya ng ama ng kanyang kasintahan. Ito ba yung sinasabi sa akin na pag hindi ako tumigil, mawawala sila. Hindi ako makatingin doon sa father ng girlfriend ko. They are very disappointed to me. Kahit ako, parang wala na. Parang disappointed na rin ako sa sarili ko. Sobrang nakaka-disappoint, nakakalungkot. May isang araw akong tinanong si Lord na sobrang depressed na ako. Na, Lord, kailangan ko ba bang ipagpatuloy yung relationship namin? The Word of God is so true. Parang ang sabi niya sa akin, kaya